Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at mga taga-subaybay ng ating channel. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Ako po ang inyong lingkod at muli ko kayong sasamahan sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pamilya ay nagsisimula sa dugo. Pero paano kung ang tunay na tahanan ay matatagpuan sa yakap ng isang estranghero? Paano kung ang pusong pinakahandang kumalinga ay ang pusong hindi mo kadugo at wala ring inaasahang kapalit? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan. Isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig ay isang himalang dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila hagupit ng langit sa yero ng bubong ng pampublikong palengke. Alas 5 pa lang ng hapon, pero ang dilim ay parang gabi na. Nagmamadali ang lahat. Ang mga tindera sa pagliligpit ng kanilang paninda. Ang mga mamimili sa pagsilong sa kani-kanilang mga payong. Sa gitna ng kaguluhan, mababakas ang pagod sa mukha ni Amihan Soliman. Basa ang laylayan ng kanyang bestida. Bawat hakbang niya ay may kasamang bigat. Hindi lang dahil sa 2 supot ng gulay at isda na kanyang bitbit, kundi dahil na rin sa maghapong pagkayod sa labada. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang likod at ang pamimigat ng kanyang mga talukap. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi na sa kanilang maliit na kwarto sa Baryo Silangan. Maipagluto ang kanyang tiyaliling ng mainit na sabaw at sana ay may matira pang sapat para sa gamot nito. Habang tinatahak niya ang pasilyong paubos na ang tao, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito tunog ng ulan o ng mga nag-aapurang yabag. Isang iyak ng isang bata. Napatigil si Amihan. Inilibot niya ang kanyang paningin. Sa una, inakala niyang guni-guni lang yon, dala ng pagod. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malinaw, mas puno ng takot. Sinundan niya ang tunog hanggang sa marating niya ang isang pwestong bakante sa likod ng bilihan ng mga prutas. At doon, nakita niya ito. Isang batang lalaki, sa tantiya niya ay nasa 4 na taong gulang, nakaupo sa basang semento. Nakayakap ito sa sarili niyang mga tuhod, nanginginig. Ang mamahalin nitong damit ay basa at may mantsana ng putik. Ang kanyang mga mata, malalaki at bilugan, ay puno ng luha at pagkalito. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Amihan. Bigla niyang nakalimutan ang sariling pagod. Dahan-dahan siyang lumapit. "Nene, anong pangalan mo? Nasaan ang nanay mo?" Malambing niyang tanong. Umiling lang ang bata. Lalong isinubsob ang mukha sa mga tuhod. Humihikbi ito nang walang tunog. Tumingin si Amihan sa paligid. Wala nang katao-tao. Sino ang mag-iiwan ng ganito kaamong anghel sa gitna ng palengke? Sa kasagsagan ng ulan, dumapo ang kanyang mga mata sa maliit na kamay ng bata. Kahit marumi, halatang alagang-alaga ito. Hindi ito batang kalye. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw. "Huwag kang makialam, Amihan. Marami ka ng problema. Hindi mo to kaya." Totoo naman. Ang kinikita niya sa paglalabada ay saktong-sakto lang sa upa at pagkain nila ng tiyahin. Ang pagdaragdag ng isa pang bibig na pakakainin ay parang isang kabaliwan. Pero nang muli siyang tumingin sa bata, sa walang kalaban-laban nitong anyo, nadurog ang kanyang puso. Paano niya ito matatalikuran? Paano niya ito iiwang mag-isa sa dilim at lamig? Bumuntong hininga siya. Ibinaba niya ang kanyang mga pinamili. Hinubad niya ang kanyang manipis na jacket at maingat na ipinatong sa balikat ng bata. Sa pagdampi ng tela, nag-angat ng tingin ang bata sa kanya. Sa mga matang iyon, nakita ni Amihan ang takot, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. "Halika, nak," sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. "Huwag kang matakot. Sasamahan kita." Itinayo niya ang bata. Malamig ang balat nito.
Hinawakan niya ang maliit na kamay nito at sa unang pagkakataon, hindi na ito umiyak. Tumingala lang ito sa kanya, tila sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba siya. Uwi muna tayo kay Nanay Ami. Bulong niya, isang pangalang kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Habang naglalakad sila palayo sa palengke, hawak ang kamay ng bata. Alam ni Amihan na mas lalong hihirap ang buhay niya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagdating nila sa kanilang maliit na kwarto, agad niyang pinunasan at binihisan ang bata ng lumang damit ng kanyang pamangkin. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na gatas. Umupo ang bata sa isang sulok, tahimik na umiinom habang pinagmamasdan siya. Matapos niyang asikasuhin ang kanyang tiyaliling, binalikan niya ang bata. Lumuhod siya sa harap nito para magpantay ang kanilang mga mata. Okay ka na ba? Hindi ka na giniginaw? Tumango ang bata. Ako si Ami. Pagpapakilala niya. Anong pangalan mo? Muli, umiling ang bata. Tila takot pa ring magsalita. Sige, okay lang, sabi ni Amihan. Ayaw niyang pilitin ito. Nasaan ang daddy o mommy mo? Sa pagbanggit ng salitang daddy, biglang nagbago ang ekspresyon ng bata. Muling namuo ang luha sa mga mata nito. Tumingin ito sa kanya at sa wakas, nagsalita ito sa isang boses na halos pabulong. Daddy! Napangiti si Amihan. Oo, ang daddy mo. Nasaan siya? Tumingin ang bata sa kawalan, tila may inaalala. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, na tanging patak lang ng ulan sa yero ang maririnig, sinabi nito ang dalawang salitang magpapabago sa takbo ng buhay ni Amihan magpakailanman. Doctor? Ang bawat pagpatak ng segundo sa mamahaling wall clock ay parang dagundong sa loob ng opisina ni Dr. Dante Vergara. 3 linggo. 3 linggo na tila katumbas ng 3 taon. Ang kanyang malinis at organisadong lamesa noon ay isa ng tumpok ng mga folder ng kaso, mga mapa ng lungsod at mga litrato ng nag-iisang anak. Sinapo niya ang kanyang noo, pilit na iwinawak ang imahe ng huling beses na nakita niya si Sinag. Isang masayang umaga yon. Nagpaalam ang bata na sasama sa kanyang fiancé noon, si Clarissa, para mamili ng bagong laruan. Iyon na ang huli. Ang sumunod na tawag na natanggap niya ay mula na sa isang nagpapanik na Clarissa, umiiyak at sinasabing nawawala ang kanilang anak sa gitna ng mall. Mula noon, ang mundo ni Dante ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang kanyang trabaho bilang isa sa pinakabatang hospital director sa bansa, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buhay, lahat ay isinantabi niya. Ang tanging mahalaga ay ang mahanap si Sinag. Sir Dante, nag-angat siya ng tingin. Isang pulis ang nakatayo sa may pinto. Wala pa rin po, sir. Sinuyod na namin ang lahat ng CCTV footage sa lugar. Walang bakas. Parang bulan na lang na naglaho. Tumango si Dante. Isang pamilyar na bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib. Salamat, officer. Di nang makaalis ang pulis, ibinaling niya ang tingin sa litrato sa kanyang mesa. Si Sinag, nakangiti habang sakay-sakay sa kanyang balikat. Isang tuso ng sakit ang tumagos sa puso ni Dante. Ang ngiting iyon, ang tanging liwanag sa madilim niyang mundo. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, sa aksidenteng siya mismo ang may kagagawan. At ngayon, pati ang liwanag na yon ay ninakaw sa kanya. Nasaan ka na, anak ko? Sigaw ng kanyang isip. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Clarissa ang lumabas sa screen. Walang gana niya itong sinagot. Dante, mahal. Boses ni Clarissa sa kabilang linya. Basag sa pag-iyak. May balita na ba? Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Ang anak natin. Wala pa, Clarissa. Putol ni Dante. Ang lamig sa kanyang boses ay hindi maitatago. Magpahinga ka na.
Paano ako magpapahinga? Dante, kasalanan ko to. Kung hindi ko lang siya binitiwan. I said rest, mariing sabi ni Dante at ibinaba ang tawag. Hindi niya kayang pakinggan ang paulit-ulit na drama nito. May kung anong bahagi sa kanya ang hindi lubos na naniniwala sa kwento ni Clarissa, isang bagay na hindi niya matukoy. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa maliit na kwarto sa Baryo Silangan, pinagmamasdan ni Amihan ang batang mahimbing na natutulog sa kanyang banig. Tinawag niya itong sinag sa loob-loob niya dahil para itong isang sinag ng araw na biglang sumulpot sa buhay niya. 3 araw na itong kasama niya at sa loob ng 3 araw na yon, unti-unti nang nagbabalik ang sigla ng bata. Ami, tawag ni Diwa, ang matalik niyang kaibigan na kadarating lang mula sa trabaho nito sa isang ahensya. Ano nang plano mo dyan sa bata? Nag-report ka na ba sa pulis? Sinubukan ko, sagot ni Amihan. Pero takot na takot siya. At saka, Daddy, doktor lang ang sinasabi niya. Paano nila hahanapin yon? Bumuntong hininga si Diwa at umupo sa tabi niya. Naiintindihan kita, Bes. Pero delikado yan. Baka mapagbintangan ka pang kidnapper. Pagkasabi niyon, biglang nanlaki ang mata ni Diwa. Teka, may naalala ako. Perfecto sa'yo. Ang alin? May kliyente ang agency namin, isang mayaman na doktor. Sa Villa Esperanza, naghahanap sila ng bagong labandera. Malaki ang sweldo, Ami. Sapat para sa gamot ni Tia Liling at sa upa natin. Nag-alinlangan si Amihan. Villa Esperanza? Ang layo niyan dito. Ano ka ba? Isang sakay lang at kailangan mo ng pera, di ba? Eto na ang sagot sa mga dasal mo, giit ni Diwa. Pumunta ka bukas, ako na ang bahala sa referral. Kinabukasan, dala ng matinding pangangailangan, sinunod ni Amihan ang payo ng kaibigan. Wala siyang mapag-iiwanan sa bata, kaya isinama niya ito. Habang papalapit ang taxi sa address na ibinigay, halos malula si Amihan sa laki ng mga bahay sa subdivision. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang gate na may nakaukit na pangalan, Villa Esperanza. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Pinapasok sila ng gwardiya at itinuro ang laundry area sa likod ng mansyon para siyang nasa ibang mundo. Ang hardin pa lang ay mas malaki na sa buong iskinita nila. Maingat niyang ibinaba si Sinag sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga. Dito ka lang ha? Huwag kang aalis. Magtatrabaho lang si Mami Ami, bilin niya. Tumango naman ang bata at nagsimulang maglaro ng mga bato sa lupa. Mabilis na lumipas ang oras. Lubog na si Amihan sa paglalaba nang mapansin niyang papalapit ang dapit hapon. Kailangan na niyang magligpit. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at lumabas para tawagin ang bata. Ngunit wala na ito sa bench. Sinag, tawag niya. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Sinag, nasaan ka? Nagsimula siyang magpabalik-balik sa malawak na hardin. Palakas ng palakas ang tawag niya. Sinag! Sa loob ng bahay, kararating lang ni Dante mula sa isang nakakapagod na araw sa ospital. Bukas ang pinto papunta sa hardin at masama ang timpla niya. Pauwi na sana siya nang masalubong niya si Clarissa sa lobby. Muling nag-umpisa ng isang madramang eksena. Naramdaman niya ang pamilyar na sakit ng ulo. Naglakad siya palabas ng hardin para magpahangin. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Sa gitna ng kanyang rose garden, nakaupo ang isang batang lalaki. Masayang pinipitas ang mga bulaklak na alagang-alaga ng kanyang yumaong asawa. Si Sinag. Parang nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Dante. Ilang segundo siyang hindi makagalaw, hindi makapaniwala sa nakikita. Ito ba'y isang panaginip? Isang ilusyon? Kasabay noon, isang babaeng hindi niya kilala ang tumatakbo papalapit mula sa likod bahay. Sinag! Ay, salamat!
Huwag mo nang uulitin yon ha. Pinakaba mo ako, sabi ni amihan habang niyayakap ang bata. Hindi pa nakakasagot si Sinag nang marinig nila ang isang boses. Isang boses na malamig, mabigat, at puno ng awtoridad. Sino ka? At anong ginagawa ninyo sa pamamahay ko? Napalingon si amihan. Nakatayo roon ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling suit. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng galit at pagdududa. Nakatitig sa kanya na para siyang isang kriminal. Bago pa man makasagot si amihan, bumitaw sa kanya si Sinag. Nanlaki ang mga mata nito at isang ngangiti ang unti-unting sumilay sa mga labi nito. Tumatakbo ito papalapit sa lalaki at sa isang sigaw na puno ng pananabik at pagmamahal, isinigaw nito ang salitang matagal nang gustong marinig ni Dante. Daddy! Niyakap ni Dante ang anak. Ang mga luhang hindi niya namalayang pumatak na pala. Ngunit nang muli siyang mag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng saya, kundi ng purong hinala, nakatuon sa babaeng estranghero na nagdala sa kanyang anak pabalik, direkta sa kanyang tahanan. Ang mga sandaling sumunod ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay amihan. Nariyan ang pagdating ng mga gwardya, ang mahigpit na pagtatanong mula kay Dante Vergara at ang walang tigil na pag-iyak ni Sinag na ayaw bumitaw sa kanyang kamay kahit payakap-yakap na ito ng ama. Sa loob ng malawak na sala ng mansyon, habang si Sinag ay nasa kandungan ni Dante, pilit na ipinaliwanag ni amihan ang lahat. Mula sa pagkakakita niya sa bata sa palengke hanggang sa pag-aalaga niya rito sa loob ng 3 araw. Nandoon ang takot sa kanyang dibdib, takot na mapagbintangan, na maisip ng doktor na may masama siyang intensyon. 3 araw? Ulit ni Dante. Ang boses ay kalmado na, ngunit may diin. Bakit hindi mo agad dinala sa pulis? Dinala ko po, sir. Nanginginig na sagot ni amihan. Pero takot na takot po siya. Ayaw niyang bumitaw sa akin. At doktor lang po ang kaya niyang sabihin. Hindi ko po alam kung paano sisimulan. Pasensya na po kung nagkamali ako ng desisyon. Ang tanging nasa isip ko lang po ay ang kapakanan niya. Tinitigan siya ni Dante ng matagal. Sinusuri, kinikilatis. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng babae. Nakita niya ang gusot nitong damit at ang mga kalyo sa kamay. Mga palatandaan ng kahirapan, hindi ng panlilinlang. Higit sa lahat, nakita niya kung paano kumapit si Sinag sa laylayan ng bestida ni amihan na para bang ito ang kanyang kanlungan. Bumuntong hininga si Dante. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang damdaming hindi niya matukoy, pasasalamat, marahil. Naiintindihan ko. Tumayo siya. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sabihin mo, kung magkano ang kailangan mo bilang pasasalamat. Umiling agad si amihan. Naku sir, hindi po kailangan. Ginawa ko lang po ang tama. Ang makita ko lang po siyang ligtas at kasama ninyo. Sapat na po sa akin. Ang sagot niyang yon, ang tila tuluyang nagpabago sa tingin ni Dante sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang suspek, kundi bilang isang taong may busilak na kalooban. Kailangan ko na pong umalis, sir, sabi ni amihan, dahan-dahang tumayo. Nasa labas pa po ang mga labada ko. Ngunit sa pagtayo niya, lalong humigpit ang kapit ni Sinag sa kanya. Muli itong nagsimulang umiyak. Mommy, Ami, don't go. Dito ka lang. Natigilan ng lahat. Maging si Dante ay nagulat. Mommy, Ami. Yumuko si amihan. Hinaplos ang buhok ng bata. Sinag, andito na si daddy mo. Kailangan nang umuwi ni Nanay Ami. No, ayoko. Dito ka lang, Mami Ami. Please, Daddy. Pagmamakaawa ng bata, ngayon ay nakatingin na kay Dante. Ang mga matay puno ng luha. Parang pinipiga ang puso ni Dante. Kitang-kita niya ang trauma na idinulot ng pagkawala nito. At ngayon,
Ang tanging taong nagbibigay dito ng kapanatagan ay aalis. Tumingin siya kay amihan na ngayon ay hindi na rin mapigilan ang sariling mga luha. Magkano ang kinikita mo sa paglalabada sa isang buwan? Biglang tanong ni Dante. Nagulat si amihan. Po? Mga 6,000 po, sir, kung malakas. Babayaran kita ng 30,000 kada buwan, diretsong sabi ni Dante na ikinalaki ng mga mata ni amihan. Manatili ka dito. Maging yaya ka ni Sinag. Sir? Naku, hindi po. Hindi ito pakiusap, Miss Soliman. This is a job offer. Sabi ni Dante, ang boses ay nagbabalik sa pagiging formal at may autoridad. Kailangan ka ng anak ko. He's not stable yet. Temporary lang. Hanggang sa masanay siyang muli sa akin. Papayag ka ba? Tumingin si amihan sa nagmamakaawang mga mata ni Sinag. Tumingin siya sa desperadong mukha ni Dante at inisip niya ang kanyang tiyaliling, ang mga bayarin at ang gamot na kailangan nito. Ang 30,000 ay parang isang himala. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, sir. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagbabago para kay amihan. Mula sa masikip na kwarto sa Baryo Silangan, inilipat siya sa isang maluwag na silid sa Villa Esperanza, katabi ng kwarto ni Sinag. Ang kanyang mga araw ay napuno ng pag-aalaga sa bata, pagpapakain, pagpapatulog, at higit sa lahat, paglalaro. Sa bawat tawa ni Sinag, unti-unting bumabalik ang kulay sa malamig na mansyon. At napapansin yun ni Dante. Gabi-gabi, pag-uwi niya mula sa ospital, sasalubong sa kanya ang dati tahimik na bahay na ngayon ay may tunog ng halakhak. Madalas, nadadatnan niya si amihan at si Sinag sa hardin, naglalaro. O kaya na may sa sala, nagbabasa ng kwento. Nakikita niya kung paano nawawala ang bakas ng trauma sa mukha ng kanyang anak sa tuwing kasama nito si amihan. Isang gabi, naabutan niyang hirap na hirap si amihan na pakainin ng gulay si Sinag. Ayoko niyan. It's yucky, sabi ng bata. Isang subo lang para maging strong ka like daddy. Pangungumbinsi ni amihan. Lumapit si Dante, kinuha ang kutsara. Ako ang bahala, sabi niya kay amihan. Tumingin siya kay Sinag. Your mom is right. One bite for me. Kinain ng bata ang gulay at nagpalakpakan sila ni amihan. Sa sandaling iyon, sa ibabaw ng hapagkainan, hindi sila amo at katulong o isang doktor at isang labandera. Para silang isang pamilya. Habang nagliligpit si amihan ng mga plato, lumapit si Dante sa kusina. Salamat, sabi niya. Para po saan, sir? For everything. For bringing him back. For making him smile again. May sinseridad sa kanyang boses na ngayon lang narinig ni amihan. Trabaho ko po yun, sir. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo. Tinitigan siya ni Dante at sa ilaw ng kusina parang may kung anong kislap sa mga mata nito. Inabot nito ang isang platong hawak ni amihan at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa katawan ni amihan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok. Napayuko siya. Hindi makatingin sa doktor. Ngumiti si Dante. Isang bihirang ngiti na nagpatingkad sa kanyang gwapong mukha. Alis na sana siya nang bigla silang makarinig ng tunog ng sasakyan sa labas. Maya-maya, bumukas ang pinto ng mansyon. Isang babaeng napakaganda, nakasuot ng eleganteng pulang bestida, ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap at nang makita si Dante, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumakad ito papalapit. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Dante, mahal, sabi nito sa malambing na boses na tila isang musika. I'm back. Napatayo ng tuwid si Dante. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho. Ang babae ay walang iba
kundi si Clarissa. At ang kanyang mga mata, matapos tumingin kay Dante, ay dahan-dahang bumaling kay Amihan. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng isang tinging matalas, mapanuri, at puno ng hindi maipaliwanag na pagkasuklam. Ang pagdating ni Clarissa Sandoval ay parang isang malamig na hangin biglang pumasok at nagpabago sa mainit na klima sa loob ng Villa Esperanza. Ang kanyang presensya ay agad na nagdulot ng tensyon na halos nahihiwa sa hangin. "Clarissa," sabi ni Dante, ang boses ay patag at walang emosyon. "What are you doing here? I thought you were in your parents' house in Laguna." "And let you handle all this alone? Of course not, mahal." Sagot ni Clarissa, ang boses ay parang pulot. Lumapit siya at yumakap ng mahigpit kay Dante, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon kay Amihan. "I came back as soon as I heard the good news. Oh, thank God our Sinag is safe." Bumitaw siya sa pagkakayakap at mabilis na lumapit kay Amihan na para bang ngayon lang siya napansin. "And you must be the labandera? The one who found him?" "Amihan po." Magalang na sagot ni Amihan, bahagyang yumuko. "Ah, Amihan," sabi ni Clarissa. Hinawakan ng kamay ni Amihan na para bang ito ay isang maruming bagay. "Thank you for what you did. The family is forever in your debt." Ang mga salita ay matamis, ngunit ang ngangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mami Ami?" Isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Si Sinag na nagising sa ingay ay nakatayo sa may hagdanan. Kinukusot ang kanyang mga mata. Agad na binitiwan ni Clarissa si Amihan at sinalubong ang bata. "Sinag, my baby, I missed you so much." Yumuko siya para yakapin ito, ngunit sa gulat ng lahat, umatras si Sinag. Nagtago ito sa likuran ni Amihan. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa bestida niya. Nasaktan. Iyon ang emosyong panandali ang gumuhit sa mukha ni Clarissa bago niya ito muling napalitan ng isang pilit na ngiti. "Oh baby, you're still scared, aren't you? It's okay. Tita Clarissa is here now." "She's Mommy Ami," pagtatama ng bata, habang mas lalong isinisiksik ang sarili kay Amihan. Ang salitang mommy ay tila isang sampal kay Clarissa. Tumingin siya kay Dante. Ang mga mata ay nagtatanong, nagbabanta. Si Dante naman ay walang nagawa, kundi ang bumuntong hininga. Mula ng gabing iyon, nanatili si Clarissa sa Villa Esperanza. Iginigiit na karapatan niya bilang mapapangasawa ni Dante at magiging ina ni Sinag. Ang kanyang mga araw ay ginugol niya sa pagganap. Sa umaga, sinusubukan niyang agawin ang mga gawain ni Amihan, paghahanda ng pagkain, pagpili ng damit, ngunit lahat ay tinatanggihan ni Sinag. Isang hapon, habang naglalaro sa hardin sina Amihan at Sinag, lumabas si Clarissa na may dalang mamahaling remote-controlled na kotse. "Look what Tita bought for you, baby." Masayang sabi niya. Hindi pinansin ni Sinag ang laruan. Mas abala ito sa pagbuo ng kastilyong putik kasama si Amihan. Ang inis sa mukha ni Clarissa ay hindi maitago. Nang gabing iyon, kinausap niya si Dante sa study room nito. "Dante, we need to talk," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "About that woman, Amihan." "What about her?" tanong ni Dante. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong binabasa. Hindi ba nakapagtataka? Sa dinami-dami ng tao sa buong Maynila, sa isang labandera pa napunta ang anak mo? Pagsisimula ni Clarissa, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "I mean, it's a wonderful coincidence, almost too wonderful." Parang pinlano. "Clarissa, she saved our son. That's all that matters." "Of course, and I'm grateful," mabilis na sagot ni Clarissa. "But don't you find it odd how quickly Sinag has become attached to her? Calling her mommy? It's unnatural. Baka naman may ginagawa siya? Maybe she's manipulating him?" Sa wakas,
Nag-angat ng tingin si Dante. That's a serious accusation. I'm just being a concerned mother, Dante. She's a stranger. We don't know anything about her, her background, her intentions. What if this is all part of a plan to get your money? Ang mga salita ni Clarissa ay parang lason na unti-unting kumakalat. Bagamat ayaw aminin ni Dante, ang mga tanong na yon ay sumagi na rin sa isip niya. Ang pagiging sobrang mapagbigay ni Amihan, ang agarang paglapit ng loob ni Sinag, lahat ay tila napaka-perpekto. Ang kanyang nakaraan, ang sakit ng pagkamatay ng kanyang asawa ay nagturo sa kanya na maging mapaghinala. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Habang naghahain ng merienda si Amihan, sinadya ni Clarissa na dumaan sa likuran niya. Bigla itong sumigaw. Aray! Nang lumingon si Amihan at Dante, nakita nilang namumula ang braso ni Clarissa at may natapong mainit na tsokolate sa sahig. Oh my God! Amihan! Look what you did! Umiiyak na sabi ni Clarissa. Hindi ka man lang nag-iingat. Pipasensya na po, ma'am. Gulat na sabi ni Amihan. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. O baka naman sinadya mo talaga? Akusa ni Clarissa. Clarissa, tama na, saway ni Dante. Ngunit bago niya matulungan si Clarissa, lumingon siya kay Amihan at sa isang iglap, nakita ni Amihan ang isang bagay sa mga mata ni Dante na dumurog sa kanyang puso. Pagdududa. Mag-ingat ka sa susunod, Amihan, sabi ni Dante sa isang tonong malamig at formal. Parang sinaksak si Amihan. Tumango na lang siya at mabilis na tumalikod para kumuha ng basahan. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Habang naglilinis, napansin ni Amihan ang isang nakatuping papel na nahulog mula sa bulsa ni Clarissa. Pupulutin na sana niya para ibalik nang makita niya ang nakasulat sa ibabaw. Isang resibo mula sa isang sanglaan. Mabilis na itinago ni Clarissa ang papel nang mapansing nakatingin si Amihan at binigyan siya nito ng isang masamang tingin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Amihan. Ang mga akusasyon ni Clarissa, ang pagdududa sa mga mata ni Dante, lahat ay bumabagabag sa kanya. Nagpasya siyang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Papalapit pa lang siya nang marinig niya ang boses ni Dante. Pormal at galit. Nagtago siya sa may pader. Si Dante, nakatayo sa may pintuan ng laundry area, may hawak na isang maliit at mumurahing cellphone. Ipaliwanag mo to, Amihan, sabi ni Dante. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Lumabas si Amihan mula sa pinagtataguan, naguguluhan. Sir, ang alin po? Itinapon ni Dante ang cellphone sa ibabaw ng washing machine. Nakita ko yan sa basurahan sa kwarto mo. Kanino to? Pinulot ni Amihan ang telepono. Hindi niya ito pag-aari. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa sa screen. Isang text message sa drafts. Nasa akin na ang bata. Kailan ang bayad? Ang 4 na sulok ng laundry area ay tila biglang kumipot at naging isang kulungan para kay Amihan. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe sa screen ng telepono. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ang bawat salita, bawat letra. Isang sentensyang kayang-kayang wasakin ang lahat ng tiwalang sinubukan niyang buuin. Hindi po sa akin yan, sir, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Binalingan niya si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Maniwala po kayo. Ngunit ang mukha ni Dante ay isang blangkong pader. Ang init na minsan niyang nakita sa mga mata nito ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang nagyeyelong pagkadismaya. Talaga? Tanong ni Dante. Ang sarkasmo ay tumatagos sa bawat pantig. Isang malaking koinsidensya na naman. Amihan, isang cellphone
na may ganitong mensahe ang bigla na lang sumulpot sa basurahan mo? Sa loob ng kwarto mo? Hindi ko po alam. Giit ni amihan. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sir, alam ninyo kung paano ko inalagaan si Sinag. Minahal ko po siya na parang tunay na anak. Hinding-hindi ko po magagawa ang ibinibintang ninyo. Ang ibinibintang ko? Halos tumawa si Dante sa pait. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Wala pa akong ibinibintang, amihan. Pero ang lahat ng ito, ang pagkakatagpo mo kay Sinag, ang biglaang paglapit ng loob niya sa'yo, at ngayon, ito. Itinuro niya ang telepono. Pinagmumukha mo akong tanga. Hindi po totoo yan. Kung ganon, ipaliwanag mo. Sigaw ni Dante, ang kontrol na pinipigilan niya ay tuluyan nang nawala. Ang sakit ng pagkawala ni Sinag, ang takot, ang stress, lahat ay bumuhos sa isang tao at iyon ay si amihan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakaplano ba ang lahat ng ito? Kasabwat ka ba? Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak nang diretso sa puso ni amihan. Ang sakit ay hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil nanggagaling ito sa taong nagsimula na siyang pagkatiwalaan, sa taong nagsimula ng magparamdam sa kanya ng pag-asa. Paano niyo po nasasabi yan? Hikbi niya. Pagkatapos ng lahat. Lahat kayo pare-pareho lang. Sabi ni Dante. Ang boses ay mas mahina na ngayon, ngunit mas puno ng pait. Isang pangungusap na hindi para kay amihan lamang, kundi para sa lahat ng babaeng sumugat sa puso niya. Mula sa kanyang yumaong asawa hanggang kay Clarissa. Isang pangungusap na naglantad sa lalim ng kanyang sugat at kawalan ng tiwala. Tumalikod si Dante, hindi na kayang tagalan ng tingin sa mga mata ni amihan na puno ng luha. Bukas na bukas din, aalamin ko ang totoo. Pagkasabi niyon, mabilis siyang umalis. Iniwan si amihan na nakatayo roon, wasak at nag-iisa. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si amihan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, tahimik na umiiyak sa dilim ng kanyang silid. Ang mansyon na minsan niyang itinuring na isang paraiso ay naging isang malamig na impyerno. Sa di kalayuan, sa may pasilyo, nakatayo si Clarissa sa dilim, nakasandal sa pader. Isang nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapakinggan ang mahinang hikbi mula sa silid ni amihan. Simple lang ang plano niya. Bumili siya ng mumurahing cellphone, nag-type ng mensahe, at habang naglilinis ang kasambahay, palihim niya itong inilagay sa basurahan ng kwarto ng dalaga. Napaka-perpekto. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng katahimikan. Hindi tumitingin si Dante kay amihan. Si amihan naman ay nakayuko lang. Tanging si Sinag ang walang kamalay-malay sa nangyayari. Mommy, Ami, play tayo later sa garden? Masayang tanong ng bata. Bago pa man makasagot si amihan, sumabat si Clarissa. Baby, Tita Clarissa will play with you later, okay? We'll go to the mall and buy you lots of toys. Umiling si Sinag. No, I want Mommy, Ami. Sinag, that's enough. Saway ni Dante sa anak sa unang pagkakataon. Do as your Tita Clarissa says. Nagulat ang bata sa tono ng ama. Tumingin ito kay amihan, naghahanap ng tulong, ngunit umiwas lang ng tingin ng dalaga. Ang puso ay lalong nadudurog. Matapos ang almusal, habang nag-aayos si amihan sa kusina, pumasok si Clarissa. Isinara niya ang pinto. Masaya ka ba? Tanong ni Clarissa. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Hindi sumagot si amihan. Akala mo ba talaga may lugar ka dito? Pagpapatuloy ni Clarissa, lumalapit. Isang hamak na labandera. Tignan mo ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, basura ka pa rin sa paningin niya. Wala po akong ginagawang masama, mahinang sagot ni amihan. Wala. Tumawa si Clarissa. Ang pagiging malandi sa fiancé ng iba, hindi ba masama yon? Ang paikutin ang ulo ng isang bata,
Hindi ba masama yon? Mahal ko si Sinag, huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Clarissa. Ang pagkukunwari ay tuluyan nang nawala. Hindi mo siya anak. Hindi ka bahagi ng pamilyang ito. Isa ka lang ahas na pilit na pumapasok. Huminga ng malalim si Clarissa para pakalmahin ang sarili. Binibigyan kita ng pagkakataon, amihan. Umalis ka na habang maaga pa. Bago pa man malaman ni Dante ang totoo at bago pa kita ipakulong. Tinitigan niya si amihan mula ulo hanggang paa. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo at maniwala ka sa akin. Kaya kong gawin yon. Pagkasabi niyon, tumalikod si Clarissa at lumabas ng kusina. Iniwan si amihan na nanginginig sa takot at kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tiwala ni Dante, ang pagmamahal ni Sinag, at ngayon, ang kanyang kalayaan. Wala siyang laban. Ang mga sumunod na araw ay isang mabagal na torture para kay amihan. Bawat kilos niya ay binabantayan. Bawat ngiti niya kay Sinag ay sinasalubong ng matalim na tingin ni Clarissa. Si Dante naman ay tila isang estranghero, malamig at malayo. Nag-uusap lang sila kapag kailangan at ang mga pag-uusap na yon ay laging formal at tungkol lang kay Sinag. Ang Via Esperanza ay naging isang hawlang ginto kung saan siya ay bilanggo. Nangako si Dante na aalamin niya ang totoo at ginawa niya nga. Nag-hire siya ng private investigator para alamin ang background ni amihan at gaya ng inaasahan, walang lumabas. Si Amihan Soliman ay isang simpleng babae mula sa probinsya, lumuwas ng Maynila para magtrabaho, malinis ang record at kilala sa kanilang baryo bilang isang mabait at matulunging kapitbahay. Ang ulat ng investigador ay lalong nagpagulo sa isip ni Dante. Kung malinis si amihan, kanino ang cellphone? Sino ang nagsulat ng mensahe? Hindi kaya tama si Clarissa na mas malalim ang laro at mas magaling magtago ang kalaban? Ang puso niya ay gustong maniwala kay amihan, ngunit ang isip niya na si nanay na maging lohikal at batay sa ebidensya ay puno ng pagdududa. At ang pagdududang yon ang ginamit ni Clarissa para sa kanyang huling nakamamatay na atake. Isang hapon, habang si Dante ay nasa kanyang study room at sinusubukang magtrabaho, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa sala. "Tulong! Dante, tulungan mo ako!" Boses iyon ni Clarissa. Mabilis na tumakbo si Dante palabas at ang kanyang naabutan ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Clarissa ay nakaupo sa sahig, umiiyak at nanginginig. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking may magaspang na itsura, galit na nakatingin sa kanya. At sa pagitan nilang dalawa, nakatayo si amihan, namumutla at tila natigilan sa takot. "Anong nangyayari dito?" sigaw ni Dante. "Di Dante!" Humihikbing sabi ni Clarissa, tumuturo sa lalaki. Tumating ang lalaking yan. Hinahanap si amihan. Sinisingil niya raw si amihan para sa huling bayad sa pagplano ng pagkawala ni Sinag. Tumingin si Dante sa lalaki, pagkatapos ay kay amihan. "Sino ka?" tanong ni Dante sa lalaki. Ang lalaki, na halatang isang upahang aktor, ay ngumisi. "Ako ang kasosyo niya," sabi nito. Itinuro si amihan. "Usapan namin. Pag nakuha niya ang tiwala mo at nakapasok sa bahay mo, babayaran niya ako ng malaki. Pero hanggang ngayon, wala pa. Nagbabago na yata ang isip ng Reyna." "Hindi totoo yan," sa wakas ay sabi ni amihan. Ang luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko siya kilala. Sir Dante, maniwala kayo sa akin. Huwag ka nang magmaang-maangan," sigaw ng lalaki. Naglabas ito ng ilang litrato mula sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa. Mga litrato ni amihan nakuha sa palengke noong araw na nawala si Sinag. Mga litrato na malayo ang kuha na na para bang siya ay minamanmanan. Mga litrato na madaling i-photoshop
Ngunit sa mga mata ni Dante na puno na ng duda, ang mga ito ay naging isang matibay na ebidensya. May pruweba ako. Plinano namin to. Siya ang nagbigay ng tip kung kailan at saan kukunin ang bata. Gumuho ang mundo ni Dante, ang cellphone, ang mga sabi-sabi ni Clarissa. At ngayon, ito, isang saksi at ebidensya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagtutugma, bumubuo ng isang larawan ng kasuklam-suklam na panloloko. Umalis ka, sabi ni Dante. Ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Tumingin sa kanya si Amihan. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sir? Sabi ko, umalis ka. Ulit ni Dante. Ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na naglalaman ng pagdududa, kundi ng purong galit at pagkasuklam. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Pero sir, si Sinag, huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Sigaw ni Dante, ang kanyang kamao ay nakakuyom. You lost that right. Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ang bawat salita ay isang hatol ng kamatayan para kay Amihan. Wala nang natira. Wala nang laban. Natalo na siya. Tahimik siyang tumango. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad paakyat ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Pumasok siya sa silid ni Sinag. Ang bata ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang maliit na unan na ibinigay niya. Lumuhod si Amihan sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito. Inamoy niya ang mabangong amoy ng isang inosenteng bata. Paalam, Sinag ko. Bulong niya sa gitna ng mga hikbi. Mamahalin ka palagi ni Mami Ami. Ibinigay niya ang isang huling, magaan na halik sa noo nito. Isang halik na puno ng lahat ng pagmamahal at sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang maliit na bag at walang lingon likod na tinahak ang daan palabas ng Villa Esperanza. Palabas sa buhay ni Dante at Sinag, pabalik sa malakas na buhos ng ulan kung saan nagsimula ang lahat. Sa loob, matapos paalisin ang upahang lalaki, niyakap ni Clarissa si Dante. Shh, it's okay now, mahal. She's gone. We're safe now. Ngunit habang nakayakap si Clarissa, ang mga mata ni Dante ay nakatingin sa labas, sa papalayong anino ni Amihan sa gitna ng ulan. Ang bahay ay muling naging tahimik, ngunit ang katahimikang ito ay hindi na nagdulot ng kapayapaan, kundi ng isang nakabibinging pag-iisa. Nang magising si Sinag at hindi na makita si Amihan, isang iyak na hindi mapatahan ang pumuno sa buong mansyon. Mommy Ami! I want Mommy Ami! Hindi madurog ni Dante ang puso ng kanyang anak at sabihing pinalayas niya ang taong nagpapasaya dito. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ito at pabulong na sabihing, She had to go, anak. She had to go. Nang gabing iyon, sa kanyang madilim na study room, uminom si Dante ng alak, mag-isa. Napatingin siya sa isang lumang litrato sa kanyang mesa, isang group picture. Nandoon siya, ang yumaong asawa niya, at ang matalik nitong kaibigan, si Clarissa. Bigla, may naalala siyang isang pag-uusap nila ng kanyang asawa noon. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay tungkol sa malaking pagkakautang ni Clarissa dahil sa sugal. Isang maliit na buto ng duda sa pagkakataong ito ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Duda, hindi laban kay Amihan, kundi laban sa babaeng kasalukuyang natutulog ng mahimbing sa kabilang silid. Ang alaala ay parang isang kidlat na gumuhit sa madilim na isipan ni Dante. Sugal. Oo, iyon ang salita. Naalala niya ngayon ang isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, kung saan umiiyak na nagsumbong ang kanyang yumaong asawa. Si Clarissa, ang matalik nitong kaibigan, ay palihim na isinangla
ang mamahalin nitong kwintas para lang makabayad sa utang sa kasino. Ang maliit na buto ng duda na itinanim ng alaalang iyon ay mabilis na lumaki sa loob ng magdamag. Hindi siya nakatulog. Ang mga pangyayari sa mga nagdaang linggo ay muling umikot sa kanyang isip. Ngunit sa pagkakataong ito, tinitignan niya ang mga ito sa ibang anggulo. Ang mga tawag sa telepono ni Clarissa na laging palihim, ang resibo ng sanglaan na nakita ni Amihan, ang pagiging desperada niyang makuha ang loob ni Sinag, ang perpektong pagkakataon ng pagdating ng saksi. Pinagmumukha mo akong tanga. Ang sarili niyang mga salita ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Baka nga nagpapakatanga siya, ngunit sa maling tao. Kinaumagahan, isang bagong determinasyon ang nag-aalab sa puso ni Dante. Hindi na siya ang Dante na nagpadala sa emosyon. Siya na ngayon ang doktor. Vergara, metikuloso, analytical, at hindi titigil hanggang malaman ang katotohanan. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang private investigator. I want you to dig deeper, utos niya. This time on Clarissa Sandoval. Check her financials, her phone records, everything. I want it yesterday. Habang si Dante ay kumikilos, sa baryo silangan naman, si Amihan ay parang isang lantang halaman. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Tanging si Diwa lang ang kasama niya. Pilit siyang pinapakain at kinakausap. Ami, hindi pwedeng ganito, sabi ni Diwa. Hindi ako naniniwalang kaya mong gawin yon. May mali dito. May setup na nangyari. Wala na, Diwa. Walang buhay na sagot ni Amihan. Tapos na. Ayaw na niya akong paniwalaan. Kung ayaw niyang maniwala, di humanap tayo ng pruweba para maniwala siya. Giit ni Diwa. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Yung palengke. Sa palengke ka unang nakita ni Sinag, di ba? Baka may CCTV doon o baka may nakakita. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Amihan. Ginugol ni Diwa ang buong araw sa palengke. Nagtanong-tanong siya sa bawat tindera, sa bawat kargador. Karamihan ay walang maalala, ngunit hindi siya sumuko. May isang may-ari ng maliit na sari-sari store sa kanto ang nagsabing mayroon silang lumang CCTV. Pero hindi niya sigurado kung gumagana pa ito. Samantala, mabilis na nakakuha ng resulta si Dante. Tumawag ang investigador. Sir, malaki po ang problema ni Miss Sandoval. Baon po siya sa utang sa iba't ibang underground casino. At base sa phone records niya, may mga tawag siya sa isang kilalang loan shark nung araw na nawala si Sinag. Parang isang suntok sa sikmura ang balita. Para kay Dante, lahat ay nagkakatugma. Umuwi siya ng bahay ng mas maaga. Naabutan niya si Clarissa sa sala. Masayang tinitignan ang mga magazine tungkol sa mga wedding gown. Dante, mahal. Look, I found the perfect. Saan mo dinala ang pera, Clarissa? Putol ni Dante. Ang boses ay malamig at mapanganib. Natigilan si Clarissa. Anong pera? Ang pera mula sa pagbenta mo sa anak ko. Namutla si Clarissa. What are you talking about? Nababaliw ka na ba? Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Dante. Inilapag niya ang folder mula sa investigador sa mesa. Ang mga utang mo, ang mga tawag, ang mga kasinungalingan mo. Sa pagkawala ng kanyang mga alas, isang bagay ang nagbago kay Clarissa. Ang maamong mukha ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng galit at desperasyon. Oo, ginawa ko nga. Pag-amin niya. Ano ngayon? Hirap na ako. Baon na ako sa utang. Kailangan ko ng pera. At ikaw, anong ginawa mo? Puro ka na lang trabaho. Puro ka na lang multo ng patay mong asawa. You sold my son. Hindi makapaniwalang bulong ni Dante. Hindi ko siya binenta. Sigaw ni Clarissa. Ipinamigay ko lang siya sa isang sindikato para takutin ka,
para mapilitan kang pakasalan ako at bayaran ang mga utang ko. Pero natakot sila sa'yo kaya iniwan na lang nila sa palengke. It was supposed to be a simple plan. Kasabay ng pag-amin ni Clarissa, tumunog ang telepono ni Dante. Si Diwa. Dr. Vergara, nakakuha po ako ng kopya ng CCTV. Malabo po pero kitang-kita. Isang itim na Mercedes-Benz, kapareho ng kotse ni Ma'am Clarissa. Huminto po sa kanto at ibinaba ang isang bata. Hindi na kailangan ni Dante ng iba pang pruweba. Ang lahat ay malinaw na. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng sinasabing mahal siya, ay isang halimaw. Pero hindi pa tapos si Clarissa. Nang makita niya ang pagkatalo sa mga mata ni Dante, isang baliw na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Akala mo ba tapos na? Akala mo ba hahayaan kitang maging masaya sa labanderang yon? Mabilis niyang dinampot ang isang matulis na letter opener mula sa mesa ni Dante. Kung hindi ka mapapa sa akin, Dante, sabi niya, ang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan, mas mabuti pang mamatay na lang tayong lahat. Itinutok niya ang letter opener sa sarili niyang leeg. Ngunit bago pa man may mangyari, isang maliit na figura ang lumitaw mula sa may hagdanan. Si Sinag, nagising sa sigawan, nakatingin sa kanila na may takot sa mga mata. Daddy? Ang boses ng bata ang pumutol sa kabaliwan ni Clarissa. Napatitig siya kay Sinag, pagkatapos ay kay Dante. Sa isang iglap, ibinato niya ang letter opener at tumakbo palabas ng bahay. Umiiyak, sumisigaw, hanggang sa salubungin siya ng mga pulis na ipinatawag na pala ni Dante kanina pa. Nagyakap ang mag-ama sa gitna ng sala. Ngunit habang yakap niya si Sinag, isang pangalan lang ang nasa isip ni Dante. Isang mukha lang ang gusto niyang makita. Isang taong kailangan niyang hinga ng tawad. Amihan. Ang ulan na naging saksi sa simula ng kanilang pagkakakilala at sa masakit nilang paghihiwalay ay siya ring ulan na bumubuhos ng gabing iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdadala ng lamig o lungkot, kundi ng paglilinis. Paglilinis ng mga kasalanan, pagdududa at sakit ng nakaraan. Matapos niyang masigurong ligtas at mahimbing nang natutulog si Sinag sa pangangalaga ng pinagkakatiwalaan niyang kasambahay. Walang atubiling minaneho ni Dante ang kanyang sasakyan. Sinuong ang malakas na ulan patungo sa isang lugar na kabaligtaran ng kanyang mundo, ang Baryo Silangan. Nang mahanap niya ang masikip na iskinita, ipinarada niya ang kanyang mamahaling kotse sa gilid. Isang tanawing agaw pansin sa lugar na yon. Hindi niya ito inalintana. Lumabas siya ng sasakyan ng walang payong. Hinayaang mabasa ng ulan ang kanyang suot na suit. Isang bagay lang ang mahalaga sa kanya ngayon. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit, kinakalawang na pinto. Kumatok siya. Ang puso niya ay kumakabog ng mas malakas pa sa bawat patak ng ulan. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang mukha ni Diwa na agad na napalitan ng pagkasuklam ang pagkagulat. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong nito. Para saktan pa siyang lalo. Hindi sumagot si Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anino, sa likod ni Diwa. Kay Amihan. Nakatayo si Amihan doon, payat, maputla, at ang mga mata ay bakas ang mga gabing walang tulog. Ngunit kahit sa anyo niyang iyon, para kay Dante, siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Amihan, sabi niya, ang boses ay garalgal, puno ng emosyon. Umalis ka na, sabi ni Amihan. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ayaw niyang tumingin dito. Pakinggan mo muna ako, please. Pagmamakaawa ni Dante. Para saan pa? Para magdala ka na naman ng peking ebidensya? O ng panibagong taong magsasabing kasabwat ako? Ang bawat salita ay isang sampal ng katotohanan kay Dante. Karapat-dapat siya sa galit na yon, sa lahat ng sakit na yon. Oo, tama ka, sabi niya, yumuko. Wala akong karapatang humingi ng tawad, pero nandito ako
Hindi bilang isang doktor o amo mo. Nandito ako bilang isang lalaking nagkamali. Isang lalaking naging duwag. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. Hinayaan niyang makita ni Amihan ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit, ang kahinaan. Naging duwag ako, Amihan. Hinayaan kong lamunin ako ng takot at ng mga sugat ng nakaraan. Sa kagustuhan kong protektahan ang puso ko, sinaktan ko ang pinakamabait na pusong nakilala ko. Sinaktan kita. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang ulan sa kanyang mukha ay nahaluan na ng sarili niyang mga luha. Patawarin mo ako. Nakatitig lang si Amihan sa kanya. Nakikita niya ang pagbagsak ng lahat ng pader na itinayo ni Dante sa paligid nito. Nakikita niya ang hubad na katotohanan ng isang lalaking nasaktan at nagsisisi. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pumasok siya sa loob, kumuha ng isang malinis na tuwalya at lumabas muli. Iniabot niya ito kay Dante. Ang simpleng kilos na yon ay mas makahulugan pa sa kahit anong salita. Iyon ay isang kilos ng pag-aalaga, ng habag, isang kilos ng pagpapatawad. Kinabukasan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng bahay nila Amihan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang bumukas ang pinto sa likod, isang maliit na bata ang tumakbo palabas. "Mami, Ami!" Niyakap ni Sinag si Amihan ng napakahigpit na para bang ayaw na niya itong pakawalan pa. Niyakap din siya pabalik ni Amihan. Ang puso ay nag-uumapaw sa saya at pagmamahal na matagal niyang kinimkim. Lumabas si Dante mula sa driver's seat. Hindi siya nakasuot ng suit, kundi isang simpleng polo shirt lang. May dala siyang isang bayong ng mga prutas at pagkain. Ngumiti siya. "Pwede ba kaming manligaw ulit?" Ang mga sumunod na buwan ay isang dahan-dahang proseso ng paghilom at muling pagbubuo. Hindi na bumalik si Amihan sa Villa Esperanza. Sa halip si Dante at Sinag ang laging dumadalaw sa Baryo Silangan. Kumakain sila sa mga karinderya, naglalaro sa maruruming kalsada, at namumuhay ng simple. Natutunan ni Dante na ang tunay na yaman ay wala sa laki ng bahay, kundi sa init ng tahanan. Isang hapon, ilang buwan ang nakalipas, dinala ni Dante sina Amihan at Sinag sa isang parke. Isang simpleng parke, hindi sa isang mamahaling subdivision. Habang masayang nagpapalipad ng saranggola si Sinag, umupo sila sa isang bench, magkatabi. "Tanda mo ba nung una tayong nagkita?" tanong ni Dante. "Ang una kong naisip, isa kang anghel na naligaw." Ngumiti si Amihan. "At ang una ko namang naisip sa'yo, isa kang masungit na dragon na nagbabantay ng kastilyo." Nagtawanan sila. "Siguro nga," sabi ni Dante. "Pero dumating ka. Pinaamo mo ang dragon. Binigyan mo ng liwanag ang kastilyo." Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. "Amihan, natagpuan na namin ang aming tahanan." Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Sa'yo." Hindi na kailangan ng mga salita. Sa ngiti ni Amihan, sa higpit ng hawak niya sa kamay ni Dante, at sa masayang tawa ni Sinag na umalingaw-ngaw sa buong paligid, alam nilang lahat na ito na ang simula. Isang bagong simula para sa isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pusong natutong kumalinga, magtiwala at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Amihan at Dante. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong bukas na magmahal at isang kamay na handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa.
Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.